Righteous is he who bows to one he cannot see, whose deeds do not spring without Bismillah, fulfilling his tasks with perfect taqwa. Devout is he whose supplication Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, bilang paniwala, nais kong magbigay ng halimbawa na insyaallah maunawaan ng bawat isa. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalong higit dahil maraming sumusubaybay sa atin ng mga nasa Middle East sa pamamagitan ng internet, at biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ginagawang pagsisikap. Ang taong matagal nagtrabaho, nanungkulan sa isang kumpanya, ay sa pagtatapos ng kanyang pagtatrabaho, meron siyang tinatawag na service award o back pay, na mas matagal ka sa kumpanya, mas malaki yun. Dahil tinutumbasan ng 1 month kada isang taon. Wallahu a'lam. Halimbawa, ikaw ay naka 20 years, ikaw ay naka 25 years, tutumbasan ang bawat isang taon ng isang buwang sweldo mo. Paano kung ikaw ay sumisweldo ng 5,000 riyals, for example, times 20, times 25, times 30. Kaya uuwi yung marami ng may malaking halaga sapat para magsimula sa sarili niyang bayan. Sa kondisyon na matatapos mo ang kontrata mo nang hindi ka nakagawa ng anumang pagkakamali. Graceful exit, finish contract. Pero kung ikaw ay na-terminate, halimbawa, pang 20 years mo na, 25 years, sa huling taon, ikaw ay makakagawa ng pagkakamali, hindi mo makukuha yung back pay. Dahil ikaw ay terminated. Kaya kaya gano'n na lang ikaw mag-ingat na huwag ka magkamali sa huling taon para makuha mo ng buo yung pinaghirapan mo. Dahil doon, pag malapit ka na matapos, hindi titigil ang shaitan na gumawa ka ng pagkakamali para mawala lahat ng pinagsulikapan mo. Ganon din sa pagsamba. Marami ka nang ginawang ibada, salat, zakat, fasting, at pagkatapos, konti na lang ang natitira, ikaw ay bubulungan ng shaitan, makagawa ng pagkakamali na dahilan para mawala lahat ng pinagsiwikapan mo. Kaya patuloy natin hihingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya yung ating mga ginawang pagsamba. Sabi ng ating mga eskola, mas madaling gumawa ng bagong pagsamba kaysa ingatan mo yung mga pagsamba na nagawa mo na para hindi masira. Maraming dahilan para masira yun. Yun lang, ikaw ay manlibak ng tao, manira ng kapwa kapatid mo, magiging dahilan yun para yung siniraan mo, yung ginagabyado mo sa araw ng pag-umpong, kukunin niya yung ginawa mo, yung sala mo, yung fasting mo, yung zakat mo, kukunin niya bilang kabayaran ng pagkaagabyado mo sa akin. So subhanallah, naway maging aral ito sa atin. Mga kapatid sa Islam, 13 years pagkatapos ng Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pagkatapos ng ipababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang unang ayat, pagkatapos siyang gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sugo, ay naganap ang Bai'atul Aqabatul Thaniya, yung kasunduan sa Aqaba, na kapag nandun si Al-Abbas na angkin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kinausap ang 72 na kamataan na galing sa Madina, ko proteksyonan niyo ibda si Muhammad na katulad ng inyong pamilya, at sila ay nagsabing, oo, siya ay aming aalagaan o proteksyonan. At naghijra ang karamihan sa mga Muslim. Naghijra, ibig sabihin, umalis ng Makkah at nagtungo doon sa kanilang bagong bayan. Hindi naging madali. Palihim, pa isa-isa, lalo sa usapin na may kinalaman sa kayamanan. Marami sa kanila, alam natin, may mga kaya sa buhay, mayayaman, walang nadala kahit singgo.
Bakit? Kukunin ng Quraysh, meron silang pag-iisip, dito yung perang yan, dito dapat gastusin yan, hindi niya pwedeng dalhin. So kinakamkam sa kanila yung kanilang kayamanan. Kaya palihim, merong paisa-isa, patago, at kanya-kanyang punta ng hijrah sa Madina. May naiulat, maliban kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na siya daw ay nag-hijrah at pumunta sa palengke at sinabi niya, nag-announce pa siya, sino gusto maulila ang kanyang anak at mabiyuda ang kanyang asawa, tigilan niya ako, pumunta na ako sa Madina. Magtuos kami. Pero sabi ng mga eskola, ng mga muhaddithin, yun ay mahina at hindi katiwa-tiwalang ulat. Wallahu alam. Nag-aaral tayo ng sira, napagkat iba yung hadith at iba yung sira na kinuwento siya bilang istorya at iba yung detalye. Siya na magkaroon tayo ng pagkakataon na pag-aralan yon. Ang ilan sa mga sira ay binabanggit bilang kwento, pero ang pinakamainam na tama para hindi tayo magkamali yung pagbabanggit ng detalye sa sira ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ito ang tama. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ay may dalawa pang kaibigan na ma-influensya rin sa Makkah mula rin sa matataas na pamilya. Sila si Ayyash bin Abi Rabi'ah at si Hisham ibn al-As. Silang tatlo ay nagplano, mag-hijra na tayo. Punta na tayo Madina. Magkita tayo sa gantong lugar, sa gantong araw, sa gantong oras, magdala tayo ng baon, at magtungo tayo sa Madina. Sa usapan nila, dumating agad si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. At dumating si Ayyash ibn Abi Rabi'ah, ngunit hindi dumating si Hisham ibn al-As. So naisip nila, napigilan. So kung napigilan, kailangan magtuloy na tayo, iwan na natin siya, at nagtuloy magbiyahe sila Umar at si Ayyash. Ang unang bungan, pagpapasok ka ng Madina, galing ka ng Makkah, ay sa Quba. At nandun yung Masjid Quba. At doon nagkampong muna ang mga muhajirun. Yung panahon na yun. Hindi pa diretsong pasok sa kalagitnaan ng Madina. Doon muna. At doon din dumating si Umar at si Ayyash. Naiulat na si Abu Jahal at si Harith ibn Hisham ay sumunod at humabol. Tandaan nyo, Abu Jahal, yung leader, sumunod pa, nag-effort para humabol doon at nakarating ng Quba. At pagdating ng Quba, tinawag nila si Ayyash at kinausap. Ayyash, yung nanay mo naiwan sa Madina, hindi kumakain, magpapakamatay, hindi. So, ang weakness niya, kahinaan niya ay nanay. Balik ka doon, kawawa. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, niloloko ka ng mga sinungaling na yan, huwag ka sumunod. Gusto ko lang nila matanggal sa Islam. Sabi niya, ayusin ko lang, nanay ko yun eh, babalik ako doon. So sabi ni Umar ibn al-Khattab, wala talaga akong tiwala. Dalhin mo itong kabayo ko na pinakamabilis, pag naramdaman mo niloloko ka, balik ka dito. So bumalik sila, tandaan natin ha, yung panahon na yun, hindi birong biyahe ang Madina at Makkah. So mula sa Quba, sa Madina, balik si Abu Jahal at si Ayyash at si Harith. Nakumbinsi nila dahil sa isyu ng nanay. At nung kalagitnaan ng paglalakbay, sabi ni Abu Jahal, para may problema yung kabayo ko, pwede ba tayo magpalit? Nung nagpalit sila ng kabayo, yun na kinidnap nila, tinali, sinaktan, at ibinalik siya na Makkah, ikinulong, at pinahirapan, hanggang sa napabalita na ayaw niya na mag-Muslim. Nagkurtan. Ayaw mo na mag-Muslim, bakit? Wala, sobrang pahirap nitong ginagawa nila. At pati yung isang nakasama nila, si Hisham ibn al-As, ay napabalita na rin sa mga Muslim nakarating sa Madina na hindi nila sila Muslim. Yung sanang dalawang kaibigan ni Umar ibn al-Khattab na kasama niya mag-hijrah, ngayon hindi na Muslim. Nagtagumpay sila. Ganun kahirap yung hijrah. Kukuhain ka nila pabalik. Huwag kayo dyan. Isang araw, pagkalipas ng ilang mga panahon, may ibinabang ayat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. O kayong mga alipin ko, alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na asrafu, sinayang yung kanilang, literally sinayang yung kanilang mga sarili. Huwag ika kayong sumuko sa awa ni Allah sapagkat si Allah ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan.
Nung narinig ito ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, bagay ito dun sa dalawa. Hindi kaya parang ito dun sa dalawa? Itong aya na ito, sinulat niya sa papel at ipinadala niya dun sa dalawa. At nabasa ng dalawa, later on, na-realize nila sila ito. Tinatawag sila ni Allah at nagtawba sila, Allahu A'lam, at sumunod sila sa Madina. Istorya ito ng tawba. Tawba. Nakala mo wala nang hangganan. Siyempre, nagmurtad na yun. Natapos na lahat. La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong magsawa. Huwag kayong sumuko sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid sa Islam, lahat nagsisipag-hijrah. Bilal ibn Rabah, si Hamza bin Abdul Muttalib, alipin, mayaman, lahat pa isa-isang pumupunta sa Madina. Maliban sa isang aalis na, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwag kang magmadali. Sino to? Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. As-suhba ya Rasulullah. As-suhba, yung companionship. Sandali lang. Tsaka sino pa pinigilan niya? Si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Si Ali at si Abu Bakar. Hinihintay tayo ng utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang Quraysh, nagkawindang-windang na at hindi na nila alam ang kanilang plano sa mga Muslim. Dahil ito, nangasipagtakas, nag-aalisan, anong gagawin natin? Meron silang tinatawag na Darun Nadwa, na kung saan doon sila nagtitipon. Meeting na naman. Nag-meeting, anong gagawin natin ngayon? Ang sabi ng isa, kidnapin natin si Muhammad, itago, tapos. Sabi ng iba, pag kinidnap, meron ng mga taga-sunod yan sa Yatrib, sa Madina, aatakihin tayo, gera yun. Wag, di magandang idea. Sabi ng isa, hayaan na natin, paalisin na natin, papuntayin sa Madina. Tandaan natin, nandun pa siya. Ang mga Muslim ay nagsipag-hijra na naiwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayaan na natin siya umalis. Wag, pag pinayaan mo umalis, lalakas siya doon. Pag malakas na sila, may sundalo, hidigmay tayo. Wag. Number 3, patayin. Patayin si Muhammad. Ang sabi ng iba, yan sana ang pinakamaganda, kaya lang mahirap. Ang tribo nila noon ay may kultura, may tradisyon, na pag may pinatay ka sa tribo namin, sisingilin ka namin dahil pinagkakakitaan namin. Blood money. Lalo kung yung pinatay mo na yun ay mataas na tao, may sinabi sa lipunan. Si Muhammad ay nabibilang sa Banu Abdi Manaf. Yung mga Abdi Manaf, pag nalaman pinatay natin si Muhammad, sisingilin tayo. Perang malaki. Tradisyon nila tingnan nyo kung anong sumasaklaw sa kanilang patakaran o batas. Napakaganda kung papatayin natin si Muhammad, pero sa matalinong paraan. Anong matalinong paraan? Para hindi makaganti ang Abdu Manaf, kasi kung ang pumatay lang sa kanya, halimbawa Banu Hashim, didigmahin niya ang Banu Hashim. Ang gawin natin, bawat clan, bawat tribo, ay magbigay ng isang, gamamit na tayong bagong terminology, hitman o killer, para lahat ay suspect sa pagpatay. Kung gaganti na ang Banu Manaf, gagantihan niya lahat. Wala siyang sisisihin. Hindi ito away ng dalawang tribo lang. Hindi. Lahat laban sa Abdu Manaf. Tama. Hindi pa lang magtulong-tulong. Yan ang gagawin natin. So lahat sila, at kung sakaling mapatay si Muhammad, magbabayad tayo ng blood money, paghahatian natin, konti lang yun. Hindi masyado malaking problema dahil lahat tayo suspect. Okay. So subhanallah, lahat sila nagpadala ng kanya-kanyang hitman para patayin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, nung sinabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, as-suhba, huwag masyadong magmadali, hintayin natin yung permiso kay Allah. Nang marinig ito ni Abu Bakar, bilang advanced planning o thinking, nag-ready na siya ng dalawang pinakamabilis na kamelyo para sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sa kanya. Dumating ang araw na yun, tanghali. At alam natin, ang mga nakatira sa disyerto hindi nalabas ng tanghali. Maski ngayon, sarado lahat doon pag tanghali. So tanghali, lumabas ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakasuot ng madamit na makapal, nakatalukbong. Kasi doon, tanghali, hindi nalabas ang tao. Bakit? Sobrang init. Sobrang init. At kumatok siya sa bahay ni Aisha radhiyallahu, ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, at ang nagbukas si Aisha. Sinasabi na mag-asawa na sila pero hindi pa
sama. Kasi kinasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sila ay nasa Makkah pa, pero sila ay nagsama sa Madina na. Hindi na natin nadadaanan yung mga detalye na yun. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung may ibang tao dito, ya Abu Bakar, ay maari sanang palabasin mo muna. Sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ang lahat ng nandito ay pamilya ko lang. Pamilya ko lang. Kung ganon, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may pahintulot na. Aalis na tayo. Pupunta na tayo sa Madina para mag-hijrah. As-suhbah. Ikaw ang makakasama ko, ya Abu Bakar. Wallahi, umiiyak si Abu Bakar. Dahil gustong-gusto niya na siya yung mapili ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makasama niya para magprotekta. At sinabi niya yung plano. Sinabi sa akin ni Jibril na papatayin nila ako, may plano silang gumawa ng kasamaan sa atin, pero magkakaroon tayo ng plano. Dadaan tayo sa isang kuweba sa labas na bahagi ng Makkah, doon tayo mananatili ng 3 araw para akala nila ay wala na tayo o malito sila kung saan man nila tayo hahanapin. Strategy. At meron silang binayarang guide, hindi Muslim, ang pangalan ay Abdullah bin Uraik. Hindi nila ito masyado binigyan ng detalye. Sabi lang nila, i-guide mo kami after 3 days, sunduin mo kami sa kuwebang ito, dalhin mo itong 2 mabilis na pamilya. Okay. Ano lang, trabaho lang, walang personalan, non-Muslim. So ganun ang nangyari, yun ang kanilang plano. Dumating yung araw na yun. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya pinaiwan niya si Ali, diyan ka matulog sa kama ko. Sa kama sa bahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pangalawang dahilan bakit naiwan si Ali, dahil sa amana. Tingnan niyo ito, malaking aral. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahit galit yung Quraysh sa kanya, pinagtitiwalaan siya sa maraming gamit o ari-arian. Amana. Dahil al-amin, di ba? Nabansagan siya yung pinakanapagkakatiwalaan. So lahat ng mga pinagkatiwala sa kanyang gamit, ipinilig niya kay Ali, mahuli ka dito, dahil isusuli mo lahat yan sa pagmamayari. Dahil kung umalis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hindi sinuli yung gamit, magdududa sila sa pagiging propeta niya. Di ba? Magdududa. Ano to? Tinangay yung gamit natin? Pero hindi. Ali, ano to? Lahat yan isuli mo. At si Abu Bakar radhiyallahu anhu, binilinan niya ang 2 anak niya. Si Asma, yung babae, magdala ka sa amin ng pagkain 3 days sa kuweba. Si Abdullah, yung lalaki, tuwing umaga, umikot-ikot ka sa palengke, sumagap ka ng balita at sasabihin mo sa amin kung ano ang nangyayari sa labas. At ganoon nga ang nangyari. Dumating yung gabi na yun. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pinalibutan ang kanyang bahay ng mga kilir na ito na hinayar ng mga iba't ibang tribo ng Quraysh. At pinatulog niya si Ali bin Abi Talib, yung kamatulog, suot mo yung damit ko, parang ako ikaw. Para pagkamalan na siya. At dumating ang gabi na yon, lumabas ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binabasa niya ang aya sa surat Yasin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. At kami ay naglagay ng sadda sa kanilang pagitan ng kanilang kamay, sa harap, sa likod, at binalutan namin sila upang sila ay hindi makakita. Ang tafsir, surat Yasin. Ang tafsir, paglabas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bahay, dumampot siya ng buhangin o alikabok at nilagyan niya sa harap nila, sa mata nila ng mga alikabok. At pagkatapos nun, kinuskus nila yung kanilang mga mata sabay-sabay at dumaan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa harap nila. Subhanallah. Kasi pag kinuskus mo na yung mata mo, hindi mo masasabi kung kumukuskus din ang mata yung nasa harap mo. So lahat sila kumukuskus doon at wala talaga nakakakita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nagkita si Abu Bakar at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may nagsasabing nagkita sila sa bahay at sabay pumunta sa kuweba. May nagsasabi na sila ay nagkita na sa kuweba. Paglabas ni Ali radhiyallahu anhu, ito na yung mga killer at nakita nila, bakit ikaw? Ano si Muhammad? So hindi nila alam, nagulat sila. Si Ali yung lumabas, nakaparehong damit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na natutulog sa kama niya sallallahu alaihi wasallam. Dito na halos nasira ang ulo ng mga Quraysh.
nag-announce sila, si Muhammad nawala na, kasama si Abu Bakar, nakatakas, wala na. Magbibigay kami ng reward. Ang makakapatay, makakahuli sa kanya, dead or alive, usang-uso ngayon yan. Dead or alive, merong 100 na camel na pabuya. So, ang daming taong maghahangad sa 100 camel na panahon na yon, at talagang sila ay litong-lito sa ginawang strategy ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, merong isang alipin si Abu Bakar, o kaibigan pala rather, si Amir. Siya ay nagpapastol ng tupa. Sinabi niya na pag nagpapastol ng tupa, yung mga dinadaanan sa disyerto, yung mga papalabas, kasi sa disyerto, sa Saudi Arabia, alam mo kung ano north, south, east, west Pag pupunta ka sa isang lugar alam nila yung lugar na exit point pagpalabas ng Madina. Ang sabi nga, Abu Bakar, dalhin mo yung mga tupa mo, magpastol ka sa exit point na yan. Bakit? Para maraming yapak. Sinusundan nila kung saan yung yapak sa disyerto at yun ang titingnan nila, doon pumunta. Ito yung strategy. Pero ganun pa man, nasundan pa rin sila dahil meron pa rin expert na tubingin ng yapak at natuntun yung eksaktong kuweba na kung saan naroon sila. At sabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu, sabi niya, Ya Rasulullah, pagka tumingin siya sa baba, makikita na tayo. At tapos tayo, patay tayo. وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kasama, La tahzan, inna Allah ma'ana. Huwag ka malungkot, Abu Bakar, kasama natin ika si Allah. Allahu Akbar. At napanatag siya, radiyallahu anhu, napanatag ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lumipas yung 3 araw na napakapayapa sa kuweba. Napakapayapa. At meron sinasabi sa sira, pero walang suporta sa hadith, yung gagamba na pagtingin nila ay may sakot ng gagamba. Hindi dyan magtatago kasi may gagamba O kaya merong pugad ng kalapate. Hindi dyan magtatago kasi kung pinasok ng tao yan, wala sanang sapot at wala sanang wallahu a'lam. Ang importante sa atin, pinrotektahan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kung paano paraan. Tinago ni Allah sa pamagitan ng anghel, sa pamagitan ng gagamba, sa pamagitan ng kalapate. Wallahu ta'ala alam, pero sila ay protektado ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ito ang hijra ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maraming aral dito. Isa pa talaga itong pagpapalit ng pahina sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero ngayon, sa modernong panahon, terminolohiya natin, meron din nagsasabing maging hijra na ako. Parang magbabago na ako, magpapalit na ako ng yugto sa aking buhay. Makikita niyo ang mga pagbabago na ito, iba na. Papunta tayo ngayon sa Madina, maganda, handa kayo, dalhin niyo yung mga gamit niyo, dalhin niyo yung mga ibang mga kaganapan doon. Iba yung mga nangyari sa Makkah. Nagbibigay akong pasubali na napakaraming detalye sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi natin nakuha dahil sa kakulangan sa oras. Pero ganun pa man ay dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon tayo ng nakakasapat na pag-unawa sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang sa ganun sa buhay natin kung anong dapat natin isabuhay mula sa mga aral ng kanyang talambuhay. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala says, one day shall you see the believing men and the